Matagal nang binabalot ng takot at pangamba ang maliit na bayan ng San Manuel. Sunod-sunod kasi ang pagpatay sa kanilang lugar. Lahat ng biktima ay natatagpo ang walang buhay sa madidilim at madamong parte ng bayan. Parating puno ng mga saksakang katawan na natatagpuan at may isang malalim na hiwa sa liig na parang baboy na kinatay. Animoy eksperto na ang salarin sa ginagawa dahil malinis siya magtrabaho. Walang bakas, walang saksi, at walang malinaw na ebidensya. Para bang multo ang pumapatay. Puno ng takot ang mga tao sa lugar. Walang pinagkaiba sa nararamdaman ni Mang Arturo na residente ng bayan ng San Manuel. Sa gabi-gabi, iisa lang palagi ang paalala niya sa nag-iisang anak na si Ariel. Wag na wag magpapagabi sa daan hanggat maaari. Kung wala namang importanteng pupuntahan, mabuti na manatili na lang sa bahay. 18 taong gulang si Ariel, ang anak ni Mang Arturo. Tahimik lang ang binata. Masunurin at palagi lang nasa loob ng kwarto niya. Mahilig magbasa at palaging tutok sa mga gawain sa eskwela. Isang ulilang ama si Mang Arturo. Simula nang mamatay ang asawa niya 10 taon na nakalipas, si Ariel na lang ang naging mundo niya. Sa anak niya na lang umiikot ang araw-araw na buhay. Kaya ganoon na lamang kung mag-alala siya dahil sa mga naririnig na balita ng pagpatay sa lugar. Tuwing 10:00 ng gabi, sinisigurado niyang nakalak na ang mga pinto at bintana. May itinatago rin siyang lumang itak sa ilalim ng kama na pangdepensa niya kung sakaling sila ang naisipang atakihin ng salarin. Isang araw, nabalitaan ni Mang Arturo na may natagpuan na naman na bangkay. Pero hindi sa madamong parte ng bayan, kundi sa tabi lang mismo ng kanilang bahay. Puno ng saksakang katawan at mukhang ginilitan pa ang leeg. Kung pagbabasihan ng disenyo ng pagpaslang, walang duda na ang gumagalang serial killer ang gumawa noon. Gaya ng mga naunang insidente ng pagpatay, wala ulit natagpuan ng mga otoridad na iniwang bakas ng salarin. Nakiusyoso si Mang Arturo sa crime scene. Nakita niya na yung kapitbahay pala nila yung pinatay. Kagabi lang naririnig pa ito ni Mang Arturo na nagbivideoke. Masaya at nagkakatuwaan pa yon kasama ang pamilya niya. Pero sa isang idlap, hininto ng killer ang kasayahan na yun at permanenteng tinanggalan ng buhay ang biktima. Lalong nagdagdagan ng pangamba na nararamdaman ni Mang Arturo dahil baka ang bahay na nila ang susunod sa listahan ng serial killer. Hindi alam ni Mang Arturo ang gagawin. Gusto sana niya na lisanin ang lugar. Ngunit wala naman silang ibang pupuntahan. Wala namang kaso kay Mang Arturo kung siya ang susunod na mabibiktima. Ang tanging iniisip niya lang ay ang nag-iisang anak na buong buhay niyang pinoprotektahan. Ayaw niyang mabigo sa kanyang pangako sa namayapang asawa na kahit anong mangyari ay uunahin niya ang kapakanan at kaligtasan ng anak na si Ariel. Natatakot siya sa ideya na ang anak niya ang susunod na paglalamayan sa lugar. Kaya naman mas lalong pinaigting ni Mang Arturo ang pagbabantay sa anak, lalo na sa gabi, kung saan umaatake at malayang nakakagala ang killer. Isang gabi, nagising si Mang Arturo mula sa malalim na pagkakatulog. Nakarinig kasi siya ng mga kaluskos sa labas. Sinilip niya ang kwarto ng anak. Tulog na tulog naman ito sa higaan niya. Tinignan niya ang mga lock ng bintana at pinto. Napansin ni Mang Arturo na hindi nakalak ang isa sa 3 lock sa pinto. Ang pagkakatanda niya ay nailak niya yun bago siya matulog. Nagmasid si Mang Arturo sa buong bahay. Pero normal naman ang sitwasyon. Wala din siyang nakitang bakas ng panloloob. Kinabukasan, isang balita na naman ang bumungad sa umaga niya. Gaya ng dati, isa na namang bangkay ang natagpuan sa bayan nila. Mas lalong umugong ang takot sa buong San Manuel. Ang pinatay noong gabi na yun ay isang tricycle driver
na huling nakitang bumabiyahe bandang hating gabi. Natagpuan ng bangkay niya sa mandamong lote na malapit sa paaralan. Parehong marka at parehong estilo ng pagpaslang. Puno ng saksak ang katawan at may malalim na hiwa sa leeg. Habang kumakain ang mag-ama ng tanghalian, ibinalita ni Mang Arturo sa anak ang isa na namang kaso ng pagpatay sa lugar. Noong sinabi niya yun, napansin niya na walang reaksyon ang mukha ng anak na si Ariel. Ngumunguya lang ito ng pagkain habang nakatutok sa librong binabasa na parang hindi siya natatakot sa balita. Hindi naman nagduda ang ama sa anak dahil kilala niya ito na tahimik lang at walang pakialam sa mga nangyayari sa lugar. Kinagabihan, nagising ulit si Mang Arturo sa mga naririnig na kaluskos na nagmumula sa loob ng bahay. Ang tunog ay parang may hinihilang kung ano. Tumayo siya para usisain ulit kung saan nanggagaling yung tunog. Paglabas niya ng kwarto, wala naman siya nakitang kakaiba, kaya bumalik na lang siya sa pagtulog. 3 araw ang nagdaan. Napanatag na ang mga residente dahil wala na muli silang nababalitaan na natatagpo ang bangkay sa lugar. Pero may isang dalagita na nawawala 3 araw na ang nakakalipas. Hindi pa rin daw ito natatagpuan. Ayon sa ina ng dalagang nawawala, nagpaalam lang daw ito na may bibilin sa labas nung gabi na yun. Ngunit hindi na ito nakauwi. Pakiwari ni Mang Arturo na baka nakuha ng killer yung dalaga. Kung nakuha man ito, ay baka tinatago lang ito sa kanyang hideout. Noong araw na yun, pumasok ang anak ni Mang Arturo sa paaralan. Naisipan niya na linisin ang kwarto ng anak dahil matagal-tagal na din ito huling nalinis yun. Pagpasok ni Mang Arturo sa kwarto ng anak, napansin niyang malinis naman ito. Ngunit may naaamoy siyang kakaiba. Parang amoy patay na daga. Mabaho at masangsang ang amoy. Hinanap niya kung saan nanggagaling yun. Tinignan niya ang mga sulok ng kwarto. Pero wala siyang nakita na dagang nabubulok. Nang silipin niya ang ilalim ng kama, muntik nang malaglag ang puso niya sa nakita. May babae roon na duguan. Nakaharap sa kanya at bahagyang mulat pa ang mga mata. Napatalon sa takot si Mang Arturo sa nakita. Gulong-gulo ang isip niya sa nadiskubre. Hindi niya matanggap na ang anak niya ang sospek sa mga pagpatay. Kaya pala may naririnig siyang mga kaluskos sa gabi. May ginagawa palang kababalagan ng kanyang anak. Kumuha ng ballpen at papel si Mang Arturo. May isinulat siya roon at isinilid sa libro ng anak. Pagtapos niya gawin yun, umatras siya patalikod. Pero bigla siyang tumama sa isang bagay. Paglingon niya, nandun na pala ang anak niya, nakakauwi lang galing eskwela. Nanginginig na tinanong ni Mang Arturo ang anak kung siya ba ang salarin sa lahat ng pagpatay sa kanilang lugar. Pero bago pa man matapos ang sasabihin ni Mang Arturo, biglang nagsalita ang anak niya at sinabing, "Ayoko sa lahat, yung pinapakialaman yung kwarto at gamit ko." Bigla na lang nakaramdam si Mang Arturo ng isang matulis na bagay na tumusok sa kanyang tiyan. Nang tignan niya, nakita niya na may nakabaon ng kutsilyo sa kanya. Hindi niya akalain na ang salarin pala sa mga patayan ay nasa loob lang mismo ng kanyang bahay. Inaruga, inalagaan, at iniingatan niya pa ito. Sunod-sunod na inundayan ng saksak ni Ariel ang ama. Bumagsak ang katawan ni Mang Arturo sa lapag. Bago malagutan ng hininga, tinignan niya ang mukha ng anak. Hindi niya lubos sa kalain na ang anak na pinoprotektahan niya ay siya ring kikitil sa kanyang buhay. Pumikit ang mata ni Mang Arturo at bumagsak ang luha sa gilid nito, kasabay ng pagtigil ng paghinga niya. Walang bahid ng pagsisisi si Ariel sa ginawa sa ama. Nakita niya ang sulat na inipit ng ama sa kanyang libro. "Anak, sabihin mo sa pulis na wala kang alam sa lahat. Pag nabasa mo to,
Nasa presinto na ako dahil susuko at aamin ako sa kanila. Mag-iingat ka palagi. Hanggang sa uli, hindi nabigo sa pangako si Mang Arturo na poprotektahan niya si Ariel kahit na ang dugo niya ay dumanak mismo sa kamay ng sarili niyang anak.